Halos isang taon nang hindi nakakausap ni Abigail Sison ang kanyang asawang nagtatrabaho bilang computer engineer sa Riyadh. Nanlamig daw ang kanilang relasyon at hinala ni Abigail may ibang pamilya na raw ang kanyang asawa. At dahil magkalayo sila sa isa't isa, hindi makumpirma ni Abigail ang kanyang hinala. Pakiramdam niya ang pagkakalayo nila ang naging mitsa ng kanilang relasyon. Mismong araw ng mga puso nang mawalay si Abigail sa piling ng kanyang asawang si Hedrick. 9 na taon na ang nakakaraan. Isang maayos na trabaho kasi ang naghihintay noon kay Hedrick sa Riyadh, Saudi Arabia. Hindi raw dapat palagpasin ang pagkakataong ito, lalo't nagsisimula ng lumaki ang kanilang pamilya. Nung umalis siya, computer engineer. Kids are growing. They cannot just go to a public school because our kids are really that witty. So yun ang parang nag-prompt sa kanya to go to Riyadh, Saudi Arabia. Ito yung kuha ni Mama. Tiwala si Abigail sa tibay ng relasyon nila ni Hedrick. Mahaba na rin kasi ang kanilang pinagsamahan. Noong 1991 nang magkakilala ang dalawa at matapos lang ang isang buwang pagliligawan, naging magkasintahan na sina Abigail at Hedrick. Nang taon ding yun, nauwi sa pagtatana ng kanilang relasyon. Sinaalang-alang mo na yung future mo, hindi ba? Dahil I was already in my 2nd year of nursing in Chinese General. Ayun lang naman, the age na ganon, hindi ba? Very, you are so really into each other that you can promise heaven and earth para lang to keep you binded. Pero nang lumaon, tumabang ang dating matamis na pagtitinginan nina Abigail at Hedrick. Way back, 93, I was pregnant with my 2nd daughter. I caught my husband na meron photo of a woman. He vehemently denied about it in the first couple of days. Then later on, siguro nakita niya kung how devastated I was. Ayun, inamin din. Pero lalo raw lumalim ang samahan nina Hedrick at Abigail dahil sa nangyari. Kaya noong March 1997, naganap na ang kanilang pag-iisang dibdib. Ganun yung mga pangako namin together. Na habang buhay ito, walang iwanan. Ito yung pinaka-cute. Yan, tagal na to eh. Still have the bud. So I tried to keep it and preserve it. Damaraw ni Abigail ang pagmamahal ng kanyang asawa kahit ng mga ibang bansa ito noong 2001. Masigasig raw ito sa pagpapadala ng mga sulat. Pero habang tumatagal, unti-unti raw nababawasan ang komunikasyon ng mag-asawa hanggang sa tuluyan ng hindi nagparamdam si Hedrick. This is the wedding ring and the engagement ring that I got from Hedrick. Nakatago na lang siya ngayon. For future reference, ganyan. Just to prove that I'm still married to him, to that guy. Yeah, one of the reasons din yung pag-alis niya sa abroad, dahil yung si Mako, yung aming eldest son, ay meron congenital disability, yung kanyang paa ay lumaki. Hindi na raw ito tumatawag at hindi na rin nagpapadala ng sustento, lalo na't mas kailangan pa ito ng kanyang panganay. Please come back kasi I see mom very she's very tired. She's doing it all alone. Nakikita ko naman po na talagang nahihirapan na po talaga si mami. Kaya I want you to come back, please. I wish you can come back today because I haven't seen you for a few times. Hindi lubos akalain ni Abigail na ang paglisan ni Hedrick noong February 14, 2001 ay huli na pala nilang pagkikita. February 14, 2001 nang umalis patungong Riyadh, Saudi Arabia ang asawa ni Abigail na si Hedrick Sison para magtrabaho doon. Pero mula noon, hindi na muling nagpakita ang kanyang asawa.
kahit pa ilang beses itong umuwi ng Pilipinas. Based on his records again, meron siyang uwi na 2004, tsaka 2006, and 2008. Umuwi pa siya. Tsaka nakita ka sa records, single na ang dinideclare niya, and then beneficiary niya na yung mother niya, ganun. It's really hurting and it's really devastating. Sumulat din si Abigail sa agency na nagpaalis kay Hedrick at sa kumpanyang pinasukan nito. Pero bigo pa rin siya na malaman ang kinaroroonan ng asawa. Sinamahan namin si Abigail sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA para kumalap ng impormasyon. Base sa kanilang record, nagtatrabaho pa rin si Hedrick sa Saudi pero sa ibang kumpanya na raw ito namamasukan. Pwede ka namin matulungan sa paghahanap through our office dun sa Saudi Arabia. Siguro papakiusapan natin sila na nakipag-ugnayan dun sa na-identify na employer ng Mr. Mo, yung Integrated Computer System. Ayon sa OWA, maraming pamilyang OFW ang may suliranin na gaya ng kay Abigail. Umaabot sa halos 30 ang ganitong kaso taon-taon. Hindi natin may pagkakaila na meron talagang mga cases na nagsaseparate, naghihiwalay yung mga pamilya dahil sa pag-abroad ng isang miyembro ng pamilya. Actually, tinatawag natin yung bahagi ng social cost ng overseas employment. Ayon sa isang relationship counselor, hindi madali para sa isang tao na malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Likas daw sa tao ang humanap ng makakasama sa oras na makaramdam ito ng pangungulila. Ang root lang naman yan is homesick. Pag punta nila sa ibang lugar, lalo pa halimbawa naging busy rin itong pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, mahirap sila sa communication. So, anong nangyayari? Naghahanap ng kalinga si OFW dun sa ibang bansa. Medyo poetic kasi yun sasabihin niya sa sulat, ang hirap matulog dahil nakakabingi ang katahimikan, tatak ng tubig ang kasama kaulayaw mo sa magdamag. Something like that. Ang maaari raw gawin ni Abigail, magpakatatag para sa kanyang mga anak at ibuhos sa kanila ang kanyang pagmamahal at atensyon. Kung hindi raw sana ng ibang bansa si Hedrick, maaaring buo pa rin daw hanggang ngayon ang kanilang pamilya. Para sa kanya, hindi dapat isaalang-alang ang relasyon ng mag-asawa para sa kagustuhang magtrabaho sa ibang bansa. Dapat magkasama na lang sila, hindi na yung isa lang. Umaasa pa rin si Abigail na muli silang magkakaharap ng kanyang asawa sa tamang panahon. Up until siguro magkita kami and then we would talk. Personal talk hindi sa mobile or sa chat. That you tell me that you're free to go, you can have your life. Nang hinga naman namin ng impormasyon ng POEA tungkol kay Hedrick, sinabi nilang lumabas na raw ito ng Saudi Arabia at kasalukuyang nagtatrabaho na ngayon sa isang kumpanya sa Qatar. Dahil sa impormasyong ito, muling nagkaroon ng pag-asa si Abigail na muling mahanap ang kanyang asawa. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetworks.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, Happy Valentine's Day! Ako po si Cara David para sa OFW Diaries. Ngayong Pebrero po ang simula ng kampanya para sa nalalapit na national elections at minarapat po namin dito sa OFW Diaries na bigyang boses naman ng ating mga OFW. Ano kaya ang kanilang mensahe sa susunod na Pangulo ng bansa? Nananawagan po kami sa gobyerno ng Pilipinas na sana isuportahan nila ang aming pananawagan dito sa